Magandang araw sa inyong lahat, my dear brothers and sisters in Christ. Ako po si Sister Maria at ang topic natin ngayong araw ay napaka-controversial pero napaka-importante. Alam niyo ba na may mga taong nakakakita ng mga bagay na hindi natin nakikita? May mga taong nakikita ang mga multo, nakikita ang mga espiritu, nakikita ang future through dreams, nakikita ang aura ng tao, may nararamdaman na presence na wala naman physically. Ang mga Pilipino, tinatawag natin silang may third eye. Yung mga taong may special ability na makakita ng spiritual realm. At maraming tanong, totoo ba ito? Gift ba ito mula sa Diyos? O galing sa demonyo? Blessing ba o curse? At kung meron kang ganyan, ano dapat gawin mo? Mga kapatid, ang topic na ito ay hindi joke. Ito ay real spiritual matter at kailangan natin pag-usapan ito ng biblical at honest kasi maraming Pilipino ang confused. May mga bata na takot kasi nakakakita sila ng mga bagay. May mga matatanda na hindi alam kung blessing ba o curse ang gift nila. Today, i-explain ko sa inyo ang biblical truth tungkol sa third eye, spiritual sight at kung ano ang dapat nating gawin dito. Before we begin, mag-pray muna tayo at this prayer is very important kasi ang topic na ito ay sensitive. Heavenly Father, dumarating kami sa inyong harapan ngayong araw na may takot at panginginig. Alam po namin na ang spiritual realm ay totoo. Alam po namin na may nakikita na kami ay hindi nakikita. Panginoon, bigyan po ninyo kami ng wisdom. Bigyan po ninyo kami ng discernment. Protektahan po ninyo kami habang pinag-uusapan namin ang topic na ito. Takpan po ninyo kami ng inyong dugo sa pangalan ni Jesus. We pray. Amen. Una, kailangan nating maintindihan ang spiritual realm ay totoo. Hindi ito imagination, hindi ito pamahiin. Ito ay biblical truth. Sa 2 Kings 6:17, si Elisha ay nanalangin, Panginoon, buksan mo ang kanyang mga mata upang makita niya. At binuksan ng Diyos ang mga mata ng servant ni Elisha at nakita niya ang buong bundok na puno ng mga kabayo at karwahe ng apoy. Ibig sabihin, may spiritual realm na existing pero hindi natin nakikita ng natural eyes. Pero meron talagang mga tao na binigyan ng Diyos ng ability na makakita nito. Pangalawa, may biblical gift ng spiritual sight. Ito ay tinatawag na gift of discerning of spirits sa 1 Corinthians 12:10. Ito ay isa sa gifts ng Holy Spirit. Ang gift na ito ay hindi third eye sa paningin ng mga occult practitioners. Ito ay gift mula sa Diyos para sa specific purpose, para makita kung ang isang spirit ay mula sa Diyos o mula sa demonyo, para protektahan ang church, para magturo ng tamang doktrina. Pero maraming Pilipino ang may spiritual sight na hindi galing sa Holy Spirit. Galing sa ancestral curse, galing sa involvement ng mga ninuno nila sa witchcraft, kulam, albularyo, mangkukulam, at ang gift na yan ay dumaan sa next generation. Pangatlo, kailangan nating alamin, may difference ang gift mula sa Diyos at ability mula sa demonic source. Kung ang spiritual sight mo ay galing sa Diyos, nakikita mo ang mga anghel ng Diyos, nakikita mo ang presence ng Holy Spirit, nararamdaman mo ang peace kahit nakakakita ka. Ginagamit mo ang gift para sa ministry, para tulungan ng iba, para i-glorify ang Diyos. May control ka sa gift. Hindi ka overwhelmed. Ang nakikita mo ay nag-align sa Word of God. Pero kung ang spiritual sight mo ay galing sa demonic source, nakikita mo ang mga multo, mga patay na tao na naghahaunt. Nakikita mo ang mga demonyong nag-pretend na good spirits. Nararamdaman mo ang fear, anxiety, torment. Ang gift ay nagko-control sa iyo. Hindi mo makontrol. Nakikita mo ang future, pero through divination, hindi prophecy. Ang visions mo ay against sa Bible. Maraming Pilipino ang may second category at yan ay hindi blessing. Yan ay curse na kailangan i-break. Pang-apat,
Bakit may mga taong born with this ability, possibly na may ancestral involvement sa occult? Yung lolo o lola nila ay mangkukulam, albularyo, medium, fortune teller. At ang spiritual contract na ginawa nila ay dumaan sa next generation. Kaya ang mga apo, kahit hindi naman sila nag-participate, meron silang inherited spiritual sight. Possible din na during childhood, na-expose sila sa something na nag-open ng spiritual eyes nila. May ritual na ginawa, may binigay na amulet, may pinainom na something, may pinadaan sa ritual. O kaya naman, personal involvement nila, nag-consult sila sa psychic, nag-try ng Ouija board, nag-attend ng seance, nag-experiment ng witchcraft, at yun ang nag-open ng portal. Panglima, ang danger ng having spiritual sight from demonic source. Una, torment. Ang mga taong nakakakita ng spiritual realm through demonic source ay walang peace. Lagi silang takot, lagi nilang nararamdaman ng presence, lagi silang paranoid, lagi silang distracted. Pangalawa, deception. Ang demonyo ay nagpipretend. Minsan, yung nakikita mo na spirit ng patay na lolo mo, hindi talaga yung lolo mo. Demonyong nagpretend lang yan. Kasi according sa Biblia, ang patay ay hindi na bumabalik. Ang nakikita mo ay familiar spirits. Pangatlo, bondage. Ang gift na yan ay may kapalit. May spiritual contract yan. At habang meron ka yan, hindi ka totally free. May invisible chain ka. May spiritual oppression. Pang-anim, kung meron kang spiritual sight at gusto mong malaman kung galing ba ito sa Diyos o hindi, tanungin mo ang sarili mo. Does it bring glory to God or glory to yourself? Does it lead people to Jesus or away from Jesus? Does it give you peace or torment? Does it align with Scripture or contradict Scripture? Can you control it or does it control you? Kung ang sagot ay negative, then that gift is not from God. Ngayon, kung meron kang spiritual sight na hindi galing sa Diyos, ano dapat mong gawin? Una, confession at repentance. Kilala mo ba ang source? Aminin mo yan. Sabihin, Lord, I confess na ang gift na ito ay hindi mula sa inyo. This came from ancestral involvement sa occult. This came from my own experimentation. Patawarin po ninyo ako. Patawarin po ninyo ang mga ninuno ko. Pangalawa, renunciation. Sabihin, sa pangalan ni Jesus, I renounce this gift. I renounce this ability. I renounce any covenant with demonic forces. I renounce any agreement with the enemy. I close every portal. I break every chain. Pangatlo, declaration ng freedom. Sabihin, through the blood of Jesus Christ, I declare that I am free. I am no longer bound. I am no longer tormented. I am covered by the blood. I am protected by the name of Jesus. Pang-apat, pray para sa infilling ng Holy Spirit. Kasi kapag na-remove mo na ang demonic gift, may empty space yan. At kung hindi mo pupunuin ng presence ng Holy Spirit, pwedeng bumalik ang demonic forces with more power. Panglima, surround yourself with godly community. Mag-attend ng Bible-believing church, mag-join ng prayer group. Kailangan mo ng spiritual accountability at support. Pang-anim, immerse yourself sa Word of God. Basahin ang Biblia daily kasi ang truth ay magpapalaya sa iyo. Ang truth ay mag-protect sa iyo. Ngayon, paano kung ang Diyos ay nag-call sa iyo na magkaroon ng legitimate gift of discerning of spirits? Una, humingi ka sa Diyos. 1 Corinthians 12:31 says, nais ninyong tanggapin ang mas dakilang mga kaloob. Kung gusto mo ng gift na ito para sa ministry, humingi ka sa Diyos. Pangalawa, magstay ka sa authority ng Scripture. Never trust any vision or revelation na against sa Bible. Ang Bible ang final authority. Pangatlo, gamitin mo ang gift under spiritual covering. Huwag kang mag-operate independently.
Kailangan may pastor, may spiritual leader na nag-guide sa'yo. Pang-apat, always test the spirits. 1 John 4:1 says, "Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin ang mga espiritu kung mula sa Diyos." Ngayon, mag-pray tayo para sa deliverance at protection. Heavenly Father, dumarating kami sa inyong harapan para sa mga taong may spiritual sight na hindi galing sa inyo. Panginoon, alam po namin na maraming Pilipino ang naghihirap dahil dito. Alam po namin na marami ang tormented, fearful at confused. Lord, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinisira namin ngayong araw ang lahat ng demonic gift. Sinisira namin ang lahat ng ancestral covenant. Sinisira namin ang lahat ng spiritual contract na ginawa ng aming mga ninuno. Para sa lahat ng nakakakita ng multo, ng malignant spirits, ng torment, we declare freedom in Jesus' name. Isara po ninyo ang lahat ng spiritual portals. I-close po ninyo ang third eye na galing sa demonyo. Alisin po ninyo ang ability na yan. Panginoon, palitan po ninyo ng gift na galing sa inyo. If it's your will, bigyan po ninyo sila ng legitimate gift of discernment. Pero kung hindi, okay lang po. Protektahan po lang ninyo sila. Bigyan po ninyo sila ng peace. Para sa mga bata na nakakakita ng mga espiritu at takot, Lord, takpan po ninyo sila, protektahan po ninyo sila, palibutan po ninyo ng mga anghel, bigyan po ng peace sa gabi, alisin po ang nightmares, alisin po ang fear, at Panginoon, para sa lahat ng gumagamit ng occult practices, witchcraft, fortune telling, mangkukulam, we pray for their salvation. Buksan po ninyo ang kanilang mga mata. Ipakita po ninyo sa kanila ang truth. Lead them to Jesus. In the mighty, powerful, all-conquering name of Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, kung ikaw ay may spiritual sight at feeling mo ay demonic source, hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipino ang may same situation. Pero good news, through Jesus Christ, may freedom. Ang dugo ni Jesus ay mas malakas kaysa sa anumang curse. Ang pangalan ni Jesus ay mas powerful kaysa sa anumang demonic force. At ang power ng Holy Spirit ay walang kapantay. Hindi kayo condemned, hindi kayo weird, hindi kayo sinumpa forever. May pag-asa, may kalayaan, may bagong simula. If you need personal ministry or prayer, hanapin ang legitimate Bible-believing church sa area ninyo. Huwag kayong pumunta sa mga albularyo o mangkukulam para sa help. Pupunta kayo sa source ng problem. Pumunta kayo sa Diyos. Share this video sa mga taong may similar experience. Baka sila ay struggling in silence. Baka sila ay takot mag-open up. Through this video, sana makita nila na may hope, may solution, may freedom. Comment kayo sa baba if you can relate. Let's pray for each other. Hindi ako dito para husgahan kayo. Nandito ako para turuan kayo ng truth at prayer para sa inyo. Subscribe para sa more teachings about spiritual warfare, deliverance, at walking in victory. Always remember, you are not defined by what you see. You are defined by whose you are. You belong to Jesus at sa Kanya may complete freedom. Naway bigyan kayo ng Panginoon ng peace, protection, at deliverance. Hanggang sa muli mga kapatid, si Sister Maria ay nanalangin para sa spiritual freedom ninyo. The blood of Jesus breaks every chain. Mahal kayo ng Diyos. Amen.